Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Pinuntahan ni Erica si Jackie at ipinakita na hindi na kayang kontrolin ng mga gerero ang lahat. Inabot niya ang cellphone at dito nakita ni Jackie kung paano unti-unting lumalabas ang katotohanan. Lahat ng baho at karumal-dumal na gawain ng mga gerero ay nailalantad na. Dito nga nanlaki ang mata ni Jackie, lalo na nang makita niyang magsasalita na sina Marsing at Nita para mailantad ang buong katotohanan. Bago nga mapatay ang dalawa ay buong tapang na inamin sa isang interview ng mag-asawa ang tungkol sa pangdaraya umano at pamimili ng boto ng mga gerero kung saan si Tanggol nga ang totoong nanalo sa eleksyon. Hanggang sa pagtitipid sa budget sa relief goods na nauwi nga sa food poisoning at maraming sibilyan ang namatay. Nang mapanood ito ni Jackie ay para siyang nabuhusan ng malamig na tubig at di pa rin makapaniwala sa kanyang mga nakita. Agad niya itong ipinakita kay Miguelito at dito halos lumiyab itong sa galit si Miguelito at hindi makapaniwala na naisahan sila na mag-asawa bago nga nila ito maipapatay. Sa kabilang banda, palihim namang pipitsura ni Mauro ang paligid upang makakuha ng ebidensya na tuluyang ikakabagsak ng mga gerero. Nais niyang makapaghiganti kay Roberto sa panglalaglag na ginawa sa kanya noon nang siya ay pulis pa. Ayon sa kanya, si Roberto ang dahilan kaya't nagkanda letse-letse ang kanyang buhay at kaya siya nawalan ng trabaho. Nakita naman siya ni Kidlat at pag-alis ni Mauro ay agad na binalaan ni Kidlat si Lucio. Kaya naman, para makampante ay sinundan nila ito. Dito nga hindi nila inaasahang makita si Tanggol. Pagtanto nila na si Mauro ay nagtatraidor kay Vice Mayor Roberto at kinakailangan nilang madala ang ulo nito pati na rin si Tanggol kay Roberto dahil paniguradong tiba-tiba umano sila at tuluyan nilang makukuha ang tiwala ng Roberto at dito nila mapapaikot at maaagaw ang kapangyarihan nito. Ngunit nagkamali sila at masyado nilang minaliit si Tanggol. Kaya naman, sa pagkasanib puwersa ni Tanggol at Ponggay ay unti-unti nang nalagas ang kanyang mga tauhan. Nang siya na lamang ang natira ay inakala niya nga na panalo na siya dahil nga nawala ng bala itong si Ponggay. Yung pala ay nakatutok sa kanya ang baril ni Tanggol at isang maling galaw niya ay agad nasasabog ang kanyang ulo. Kaya ibig sabihin walang makakaalam na magkakampi sina Tanggol at Ponggay at may pagpapatuloy ni Mauro ang pagpapanggap at pagkuha ng mga ebidensya para tuluyang madiin ang mga gerero. Lalo siyang magiging agresibo dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya mas lalong titindi ang kanyang galit sa mga gerero dahil nadamay nga ang kanyang inosenteng asawa. Kaya naman pakaabangan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.